Naisip mo na ba kung ang taong laging nakikipagkamay at bumabati sa iyo tuwing umaga ay may itinatagong kakilakilabot sa likod ng kanilang mga ngiti at tingin, isang asawang lalaki, isang ama na malapit ng salubungin ang unang anak, ngunit sa isang gabi lang, ang lahat ay biglang naging isang bangungot, isang sako na may masangsang na amoy sa gitna ng isang abandonadong paradahan, isang babaeng naglaho ng walang bakas. At sa likod ng lahat ng ito ay isang katotohanang nakakapangilabot, ang isang sako na may masangsang na amoy sa abandonadong paradahan ay hindi lang naglalaman ng mga labi, kundi pati na rin ang kadilimang nasa kaibuturan ng puso ng isang tao. Noong ika-30 ng Mayo 2023, sa isang lumang paradahan sa labas ng Denver, Colorado, isang maintenance worker ang nakaamoy ng masangsang na singaw mula sa isang napabayaang sako. Nang dumating ang mga pulis at buksan ang sako, ang mga labi ay nasa estado na ng matinding pagkaagnas. Ngunit ang pagkakakilanlan ng biktima ay mabilis na natukoy. Natagpuan nila ang labi ng isang babae, ang mismong may-ari ng Big Ted Restaurant, na nawawala na pala sa loob ng 15 araw. Noong ika-31 ng Mayo, nagsimulang kumalat sa lungsod ng Denver ang kwento tungkol sa mga labi ng babae na natagpuan sa sako sa lumang paradahan. Ang lahat ay nabigla. Ang may-ari ng Big Ted Restaurant ay kilala bilang isang mabait na babae at pribado sa buhay, ngunit ngayon isa na lamang siyang malamig na katawan sa mga kapihan. Sa mga supermarket, ang mga tao ay nagbubulungan at nagtatanong sa isa't isa, sino ang makakagawa ng ganito? Sino ang kayang magtago ng isang katawan sa loob ng 15 araw habang kalmadong namumuhay na parang walang nangyari? Ang mga lokal na pahayagan ay puno ng mga balita. Bawat maliit na detalye tungkol sa biktima at ang kanyang relasyon sa lahat ay pinag-usapan. Ngunit walang nakakaalam ng buong katotohanan, sabi ng mga kapitbahay. Mayroon siyang kakilala at madalas kausap na isang mekaniko. Sabi ng ibang mekaniko, nagpatuloy siya sa pag-aayos ng sasakyan sa loob ng 15 araw na iyon. Tumatawa pa, nakikipagkamay sa mga kliyente at umuuwi para maghapunan kasama ang kanyang buntis na asawa. Nagsimulang maghukay ng mas malalim ang mga pulis. Nagtanong sila tungkol sa mga negosyo ng biktima. Sinuri nila ang mga security camera. Tinunton ang bawat tawag at bawat text message. Alam nilang kaharap nila ang isang tao na hindi lang gumawa ng hindi maganda, kundi may sapat na pasensya para itago ang nagawa sa kapayapaan ng sarili niyang mga kamay. At sa labas, ang lungsod ay nanginginig sa takot dahil naiintindihan ng lahat na kung ang isang ordinaryong tao ay kayang gumawa ng ganoong bagay, kahit sino ay pwedeng maging susunod na biktima. Noong ika-1 ng Hunyo, pinalawak ng pulisya ng Denver ang investigasyon. Naghanap ang mga pulis ng mga palatandaan mula sa mga security camera, telepono at mga relasyon ng biktima. Matapos imbestigahan ang relasyon ng kanyang pamilya at tanungin ang mga kapitbahay, natuklasan nilang malapit ang biktima sa isang 35 taong gulang na mekaniko na dating nagtrabaho para sa kanya. Ang lalaking ito na may asawang 5 buwang buntis ang naging pangunahing pinaghihinalaan. Agad silang nag-focus sa relasyon ng biktima at ng 35 taong gulang na mekaniko na nagngangalang Thomas Reed. Natuklasan nila na nitong mga nakaraang araw, ang dalawa ay nagkaroon ng maraming pag-uusap sa telepono at text message. Ang mga pag-uusap sa simula ay tungkol sa trabaho,
Ngunit unti-unting naging mas malapit. Ang mekaniko ay may asawa ng 5 buwang buntis. Ngunit madalas pumunta sa restaurant ng biktima para ayusin ang mga kagamitan. Ang madalas niyang presensya ay hindi pinagdudahan dahil itinuturing itong bahagi ng trabaho. Gayunpaman, ilang empleyado ng restaurant ang nagsimulang makapansin ng hindi pangkaraniwang pagiging malapit ng dalawa. Nakakuha ang mga pulis ng datos mula sa telepono ng biktima at natuklasan ang maraming mensahe mula sa mekaniko na nagpapakita ng pag-aalala para sa kanya. Isang kapansin-pansing mensahe, "Kailangan mo ba ng tulong ko? Lagi akong handa." Ito ang nagdulot ng pagdududa sa mga pulis tungkol sa relasyon ng dalawa. Natuklasan din nila na sa mga araw bago siya mawala, ang biktima ay nag-withdraw ng malaking halaga ng pera mula sa kanyang bank account. Hindi malinaw ang layunin ng pag-withdraw na ito. Ngunit nagkataong ito sa panahon na ang mekaniko ay nasa restaurant. Nagpatuloy sa pag-iimbestiga ang mga pulis at nalamang ang mekaniko ay may dati ng record ng pagnanakaw. Kahit na natapos na niya ang kanyang parusa, ito ay nagdagdag pa sa hinala ng mga pulis tungkol sa kanyang motibo sa kasong ito. Noong ika-3 ng Hunyo, habang mas lumalalim ang pulisya sa koneksyon ng mekaniko at ng may-ari ng Big Ted Restaurant, nagsimula silang makakita ng mga senyales ng isang bangungot sa telepono ng mekaniko. Nakakita sila ng mga mensahe na hindi lang basta pag-aalala, kundi mga pangako, mga tanong na may pahiwatig tungkol sa pribadong buhay ng may-ari. Gusto mo bang takasan ang lahat? Naisip mo na bang lumipat ng tirahan kasama ang iba? Isang empleyado ng restaurant ang nagsabi na sa mga huling araw, ang may-ari ay tila balisa. Madalas siyang nakatulala, nakatingin sa likod ng kusina, kung saan madalas makita ang mekaniko. Natagpuan ng mga pulis sa kanyang garahe ang isang maliit na bote na may kakaibang amoy. Nang buksan nila ang takip, isang uri ng mapanganib na kemikal na kahit kaunting dosis lang ay sapat na para kitilin ang isang buhay. Sa huli, siya ay pansamantalang idinitena sa silid ng interrogation. Nang harapin ang mga tanong ng investigador, ang mekaniko ay nanatiling tahimik. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang pagkalito. Sa labas ng garahe, ang kanyang asawa ay naghihintay habang ang kamay ay nakapatong sa malaki na niyang tiyan. Hindi niya alam na ang asawang kanyang pinagkakatiwalaan ay unti-unti nang nagpapakita ng tunay na katauhan bilang ang may sala. At hindi niya alam na ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay hindi sinasadyang naging saksi sa isang krimen na walang pagtatanggol. Ang buong lungsod ay nagsimulang magbulungan ng isang nakakapangilabot na tanong. Ang isang asawa, isang ama na malapit ng magkaanak, kaya ba talagang gawin iyon? O dahil ba sa isang bangungot na matagal nang bumabagabag sa kanya hanggang sa wala ng daan pabalik noong ika-5 ng Hunyo? Habang ang lungsod ay basang-basa sa unang ulan ng tag-araw, sa silid ng investigasyon, ang hangin ay tila isang patalim. Inilagay ng investigador ang maliit na bote na naglalaman ng mapanganib na kemikal sa mesa. Naroon pa ang fingerprint na tumutugma sa fingerprint niya. Tinitigan ito ni Thomas nang walang kurap. Saan mo ito binili? Yumuko si Thomas, paos ang boses. Hindi ko alam, ngunit bago pa man, nahanap na ng mga pulis ang resibo ng pagbili ng mapanganib na kemikal
mula sa isang tindahan sa labas ng lungsod. At nasa resibo ang mismong pirma niya. Wala nang paraan para tumanggi. Nanginig siya sandali. Na tila tinatanggap na ang katotohanan ay lumabas na rin sa wakas. Naglabas ang pulisya ng isa pang ebidensya. Ang security camera sa lumang paradahan noong gabing iyon. Lumitaw siya. Bit-bit ang isang mabigat na sako. Ibinaba ito sa maputik na lupa. Isang desididong kilos, hindi nagmamadali. At saka siya umalis, samantala sa restaurant. Ang mga empleyado ay hindi pa rin makapaniwala. Sinabi nila na nagtiwala siya sa kanya. Nagtiwala hanggang sa punto na pinayagan siyang ayusin ang aircon sa likod ng kusina. Nagtiwala hanggang sa ikinwento sa kanya ang lahat ng alalahanin, lahat ng plano ng isang single mom, at nakinig siya. Ngunit imbes na protektahan siya, ginawa niyang sandata ang tiwalang iyon noong gabing iyon. Habang gising pa ang lungsod, naabot ng imbestigasyon ang katotohanang ayaw paniwalaan ng lahat. Isang asawang naghihintay sa pagsilang ng kanyang unang anak, isang mabait na mekaniko na gusto ng lahat, na nasa gitna ng unos ng pagdududa at pagkakasala. Pinili niya ang pinakamalupit na paraan upang matupad ang kanyang pangarap. 7 ng Hunyo, hindi tumigil ang investigasyon. Sinundan ng mga pulis ang bawat maliit na detalye. Sinuri nila ang mga kamera mula sa restaurant, sa paradahan, pati na ang mga kanto kung saan lumitaw ang mekaniko. Bawat larawan, bawat galaw niya ay tila isang pag-amin na hindi mabubura. Hinanap ng mga investigador ang bawat resibo, bawat transaksyon sa kanyang bank account. Isang malaking halaga ng pera ang lumitaw. Ilang araw lamang bago mawala ang biktima. Iyon mismo ang pera ng may-ari ng restaurant. Binuo nila muli ang huling gabi. Umalis ang may-ari ng restaurant. Bitbit ang bag na may lamang cash. Madilim ang gabi noon. Naalala ng mga tao na nakita siyang sumakay sa kotse ni Thomas at mula noon, hindi na siya bumalik. Sa silid ng interrogation, sa inihampas ng investigador ang folder sa mesa. Bakit mo siya sinaktan? Natigilan si Thomas. Walang buhay ang mga mata. Basag ang kanyang boses, sapat lang para marinig. Pareho. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng ibang daan. Samantala, ang asawa niya ay nakaupo sa kanilang maliit na bahay. Hinahaplos ang kanyang tiyan habang tumutulo ang luha. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal natutulog. Katabi ang isang may sala. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa anak niya. Ngayong nabunyag na ang katotohanan, inilatag ng mga pulis ang lahat ng mayroon sila. Ang mapanganib na kemikal, ang sako, ang kamera, ang mga mensahe. Bawat ebidensya ay tila isang patalim na pumutol sa mga huling mahihinang pagdadahilan. At noong gabing iyon, at isang lungsod, ang tila nagpigil ng hininga. Alam na malapit na ang hustisya, ngunit walang nakakatiyak kung ano pa ang mahuhukay mula sa kadiliman. 10 ng Hunyo, hindi niya iniiwasan ang tingin ng investigador. Ngunit wala na rin siyang sapat na lakas ng loob para magsinungaling. Nasa kamay na nila ang lahat. Ang mga bakas ng dugo sa garahe, ang fingerprint sa bote ng mapanganib na kemikal, ang video clip mula sa kamera ng lumang paradahan. Yumuko siya, tila pagod ang boses. Hindi ko intensyong saktan siya. Pera lang ang gusto ko. Pero ang lahat ay nawala sa kontrol. Hindi ko alam kung paano titigil. Alam ng mga pulis na sa likod ng pag-amin na iyon
Marami pa ring mga madilim na bahagi na kahit siya ay ayaw sabihin. Tinanong nila siya kung nagsisisi siya. Napalunok siya. Saka mahinang nagsalita. Oo, pero ano pa ang silbi nito ngayon? Sa labas ng silid ng interrogation, ang asawa ay tahimik na nakaupo. Namumula ang mga mata. Umamin si Thomas. Una ko siyang nakilala nang pumunta ako para ayusin ang sirang oven. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiti na nagpalimot sa akin na may pamilya na pala ako. Hindi ako nakatigil. Akala ko kaya kong kontrolin. Pero nang magsimula siyang magtiwala sa akin, alam kong mas marami pa akong makukuha kaysa sa isang ngiti. Bumuntong hininga siya. Ang mga mata ay nakatitig sa mesa. Nakita ko siyang nagbibilang ng pera. Isang malaking halaga. Nagtanong ako kung pwede umutang. Pumayag siya. Naisip ko noon, isang beses lang. Magkakaroon na ako ng sapat para magsimula muli. Pero nang magsimula siyang maghinala, natakot ako. Naisip ko na kung mawawala siya, ay wala nang sinumang makakaalam pa. Binili ko ang bote ng sangkap na iyon. Inaral ko kung paano gamitin, kung paano itago ang amoy. Nang gabing iyon, inihalo ko ito sa kanyang inumin. Hinitay ko siyang bumagsak. Alam kong nalampasan ko na ang punto na hindi na pwedeng bumalik. Inilagay ko siya sa sako at hinila ito papunta sa paradahan. Akala ko, maitatago ko ang lahat. Pero walang pwedeng maitago. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Wala na akong matatakbuhan. Ang natitira ko lang ay manahimik. Sa loob ng interrogation room na iyon, wala nang nagsalita pa dahil alam nilang sapat na ang kanilang narinig at alam din nilang wala nang makakapagligtas pa sa isang taong nagbaon na sa kanyang sarili sa dilim. At nang lumagda si Thomas sa huling pag-amin, ang buong silid ay tila binalot ng matinding bigat ng pakiramdam. Ang bigat na naramdaman ng isang taong alam na ang lahat ay natapos na. Ang bigat para sa isang asawa, para sa isang sanggol na hindi pa naipapanganak, at para sa isang lungsod na hinding-hindi malilimutan ang masamang amoy mula sa sakong iyon. Ika, 26 ng Hunyo. Mabilis na kumalat ang balita. Lahat ay nabigla. Isang ordinaryong tao. Isang mekaniko na pinagkakatiwalaan ng lahat. Ngayon ay ang may kagagawan pala. Inilathala ng mga pahayagan sa lahat ng dako ang mga larawan ng may-ari ng restauran. Ang kanyang maamong ngiti ngayon ay isa na lamang larawang alaala. Ang mga tao sa Denver ay walang tigil sa pag-uusap. Lahat ay nagkukuwento na parang nagpapaalala sa isa't isa na ang kasakiman ay maaaring gawing masama ang isang tao. May isang galit na nagsabi, dapat siyang maparusahan. May mga naawang nagtanong kung bakit ang isang amang malapit ng magkaanak ay nagawa ang ganoong bagay. Ang kanyang mga larawan ay kumalat sa internet. Ang mukha niya ay walang anumang nakakatakot. Isang ordinaryong tao na may malungkot na mga mata. Ngunit naiintindihan ng lahat na sa likod ng mga matang iyon ay ang mga kamay na naging dahilan ng pagkawala ng isang babaeng buong pusong nagtiwala sa kanya. Tahimik na inorganisa ng pamilya ng biktima ang libing. Maraming tao sa kapitbahayan ang dumating upang mag-alay ng bulaklak at alalahanin siya. Ang maliit na anak na babae ng may-ari ng restauran ay lalaki nang wala ng ina. At sa lumang garahe, isinara ng kanyang asawa ang pinto at isinabit ang isang karatula na nagbebenta ng bahay. Nakita siya ng mga tao na umiiyak. Hawak ang kanyang sinapupunan na tila sinusubukang protektahan ang inosenteng sanggol mula sa madilim na nakaraan. Ang buong lungsod na ito ay hindi malilimutan. Ang masamang amoy mula sa sako, hinding-hindi malilimutan na minsan. Ang gumagawa ng mali ay hindi isang estranghero, kundi ang taong binabati mo pa ng magandang umaga araw-araw. Ika, 30 ng Hunyo. Inilabas ng korte ng Denver ang sentensya kay Thomas, habang buhay na pagkabilanggo
na walang parolya. Hindi tumingala ang mekaniko nang marinig ang hatol, nakayuko lamang siya at tila mabigat ang kanyang mga balikat. Sa labas ng silid hukuman, napaupo ang kanyang asawa. Ang kaso ay sarado na, ngunit walang naniniwala na ang hustisya ay maaaring magpabawas sa matinding pagkawala na iyon. Sa puso ng lahat, mayroon pa ring malalim na sugat. Naroon pa rin ang alaalang bumabagabag ng mga maulang gabi ng sakong may masamang amoy sa lumang paradahan. Sa kanto ng kalye, pinag-uusapan pa rin ng mga tao ang kasong ito bilang isang babala. Naiintindihan ng lahat na ang kasamaan ay hindi nakikita sa itsura. Maaari itong ang asawang katabi mo, ang mekanikong laging nakangiti sa iyo, 1 kiloampere, at sa isang sandali ng kahinaan ng loob, isang sandali ng kasakiman, ang lahat ay maaaring mawala sa isang malamig na maulang gabi. Ang kaso ay natapos na, ngunit ang lungsod ng Denver ay hindi na muling makakatulog ng mahimbing dahil alam ng lahat na ang kasamaan ay hindi nawawala, nag-iiba lang ito ng lugar, naghahanap lang ng ibang lugar upang magsimula muli. At ang mga batang ipinanganak dito, malilimutan kaya nila ang masamang amoy ng sakong iyon? Isang babaeng pumanaw nang walang huling salita, isang anak na hindi makikilala ang kanyang ama, at isang malamig na maulang gabi na patuloy na bumabagabag sa buong lungsod. Ngunit ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang maling gawain. Ito ay isang paalala na minsan ang nakakasakit sa atin ay hindi ang patalim, kundi ang matatamis na kasinungalingan. Magmahal tayo ng higit pa. Pahalagahan natin ang mga taong nananatili sa ating tabi. Dahil minsan, ang kasamaan ay hindi nakikita sa itsura, kundi nagtatago sa likod ng isang mukha na inaakala mong walang masamang intensyon. Sama-sama nating aalamin ang isang kaso na yumanig sa buong Australia. Isang mabait at talentadong binata ang inagawa ng buhay sa isang masakit na paraan. Ang pinaka-nakakatakot ay maraming tao ang nakaalam nito bago pa mangyari, ngunit walang sino man ang humadlang. Ito ay isang kaso na hindi lamang nakakakilabot, kundi nag-iwan din ng napakaraming tanong tungkol sa moralidad at responsibilidad sa lipunan. Halina't alamin natin ang kwento ngayong araw. Si Joe Cinque ay ipinanganak noong Enero 10, 1971 sa Newcastle, Australia. Ang kanyang ama na si Nino at ang kanyang ina na si Maria ay parehong Italyano. Maaga silang nandayuhan sa Australia at sa sarili nilang pagsisikap, nakapagtayo sila ng isang matatag na buhay doon. Si Joe, ang panganay na anak sa pamilya. Mayroon siyang nakababatang kapatid na lalaki na si Anthony na mas bata sa kanya ng 4 na taon. Noong 1979, nang si Joe ay 8 taong gulang, ang kanyang ina na si Maria ay naaksidente sa sasakyan at nagtamo ng pinsala sa binti. Si Joe, na may maunawaing katangian, ay nagsimulang tumulong sa kanyang ina sa mga gawaing bahay at alagaan ang kanyang nakababatang kapatid. Noong nag-aaral pa, si Joe ay mayroong napakapalakaibigang personalidad at kinagigiliwan ng maraming kaibigan. Napapansin din siya ng mga babae dahil sa kanyang magandang hitsura at masayahing ugali. Mahilig si Joe sa sports at mahilig din sa construction design. Nag-aaral siya ng civil engineering at nang makapagtapos, nakahanap siya ng matatag na trabaho sa Newcastle bilang isang civil engineer. Noong 1995, nakilala ni Joe si Anu Singh, isang 23 taong gulang na babae sa labas ng isang bar. Ang magandang hitsura at nakakatuwang paraan ng pakikipag-usap ni Joe ay mabilis na nakaagaw ng atensyon ni Anu at naramdaman din niyang labis siyang naakit dito. Bago iyon, hindi pa siya nakakakilala ng isang lalaking matalino at kasabay na may tiwala sa sarili na tulad niya. Si Anu Singh ay ipinanganak noong Setyembre 3, 1972 sa India sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang ama na si Patty at ina na si Surinder ay parehong kilalang doktor sa kanilang bayan.
Nang si Anu ay isang taong gulang pa lamang, nandayuhan ang kanyang pamilya sa Australia at nanirahan sa Stratford, Sydney. Namana ni Anu ang katalinuhan ng kanyang mga magulang at mula pa noong high school ay mayroon na siyang mahuhusay na marka. Noong 1991, pagkatapos makapagtapos ng high school, pumasok si Anu sa Australian National University at kumuha ng 2 bachelor's degree sa economics at law. Ang universidad ay matatagpuan sa kabiserang Canberra, 3 oras na biyahe mula sa Sydney. Gayunpaman, nang dumating sa Canberra para mag-aral, hindi naka-adapt si Anu sa buhay universidad. Nagsimula siyang gumamit ng mga di-angkop na bagay. At ang kanyang mga marka ay nagsimulang bumagsak. Nagpakita rin siya ng mga senyales ng kalungkutan at madalas tumawag sa kanyang mga magulang upang maghanap ng aliw. Kaya niyang tumawag ng 5, 6 na beses. Bawat araw at bawat katapusan ng linggo ay umuuwi sa Sydney upang makasama ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ng isang semestre, ang sitwasyon ni Anu ay hindi bumuti, kaya nagpasya ang kanyang pamilya na patigilin muna siya sa pag-aaral. Pagsapit ng 1992, nang bumalik si Anu sa pag-aaral, nabawi niya ang kanyang tiwala sa sarili at ang kanyang mga marka ay lalong bumuti. Nagsimula rin siya ng isang relasyon kay Simon Walsh at ang relasyong ito ay tumagal ng 3 taon. Gayunpaman, pagsapit ng 1995, ang damdamin ni Anu at Simon ay nagsimulang lumamig. Hindi nagtagal, nakilala ni Anu si Joe nang bumisita sa Newcastle sa panahon ng summer break. Mabilis na umunlad ang kanilang relasyon at ito ang naging dahilan ng hindi pagkatuwa ni Simon, ang nobyo ni Anu. Kusang nakipaghiwalay si Simon at lumipat mula sa apartment na kanilang pinagsamahan ni Anu. Bagamat si Anu ang unang nagkasala sa relasyon, ang pagtatapos ng relasyong ito ay nagdulot ng malaking sakit sa kanya. Ang kanyang mga marka ay nagsimulang bumagsak at nagsimula siyang gumamit muli ng mga di-angkop na bagay. Nagpakita rin siya ng mga senyales ng kalungkutan, madalas umiyak at may mga pagsiklab ng galit. Sa pagtatapos ng 1995, lalong lumala ang kanyang kalagayan. Palagi niyang nararamdaman na malaki ang kanyang katawan at gumugugol ng maraming oras bawat araw sa gym. Nagsimula siyang magdieta kahit na sa katotohanan ay napakapayat na ng kanyang katawan. Ang kanyang ama na si Patty ay naghinala na ang kanyang anak na babae ay may problema sa pagkain at nangangailangan ng tulong mula sa isang doktor para sa isipan. Ngunit matigas ang ulo ni Anu at tumanggi siya. Noong 1996, lalong nangulila si Joe kay Anu at mas naging malapit silang dalawa. Sa panahon ng bakasyon sa universidad, inimbitahan ni Joe si Anu sa Newcastle upang makilala ang kanyang pamilya at nagsimula siyang tingnan ang relasyong ito ng seryoso. Gayunpaman, hindi nagtagal, hindi nagustuhan ng mga kaibigan at pamilya ni Joe si Anu. Pakiramdam nila ay nagpapakita si Anu ng sobrang pagkontrol sa relasyong ito. Kapag kumakain ng hapunan kasama ang mga kaibigan, madalas na si Anu ang nangingibabaw sa mga usapan at ang kanyang mga kwento ay madalas na umiikot sa mga paksang may kinalaman sa pagpanaw. Nagpakita rin siya ng pagkainggit sa pamilya ni Joe. Sa tuwing nakikita niyang kausap ni Joe ang kanyang mga magulang, tumatakbo siya at niyayakap ito. Sinusubukang kunin ang atensyon nito. Pagkabalik sa paaralan, kahit na magkalayo sila, sinasadya ni Anu na tawagan si Joe tuwing 6:10 ng gabi dahil alam niyang tradisyon ng pamilya nito na maghapunan sa oras na iyon. Dahil dito, hindi makatapos ng hapunan si Joe at hindi makakausap ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng ilang beses na ganoon, ang ina ni Joe, si Maria, ay nagalit at direktang sinabi kay Anu sa telepono na hinihiling na wag siyang tumawag bago mag-7 ng gabi dahil mula 6 hanggang 7 ay ang pinakamahalagang oras ng hapunan at pagkikita ng pamilya sa araw. Pagkatapos ng alas 7,
maaari siyang tumawag anumang oras at mag-usap gaano man katagal. Gayunpaman, ang payo ni Maria ay tila walang epekto at si Joe ay lalong nahuhumaling kay Anu. Sa buong relasyon, palaging kontrolado ni Anu si Joe. Lahat ng bagay ay dapat umikot sa kanya. Sa tuwing may kaunting hindi pagkagusto si Joe, hihinto siya sa pakikipag-ugnayan dito sa loob ng ilang linggo. Kapag si Joe ay sumusunod, ang dalawa ay muling nagiging malapit. Kung titingnan, tila isang masayang mag-asawa. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang pabago-bagong relasyon ay nagdulot ng kalungkutan kay Joe. Nagsimula siyang manigarilyo. At napansin ng kanyang pamilya at mga kaibigan ang kanyang pagbabago. Pinayuhan siyang hiwalayan na si Anu. Gayunpaman, sa simula ng 1996, sinabi ni Joe sa kanyang pamilya na naniniwala siyang ang isang long-distance relationship ay hindi magkakaroon ng magandang resulta. Nagpasya siyang umalis sa kanilang bahay sa Newcastle at lumipat sa Canberra upang manirahan kasama si Anu. Bagamat mariing tumutol ang kanyang pamilya, sa ilalim ng kapangyarihan ng pag-ibig, nagpasya pa rin si Joe na iwan ang kanyang trabaho, lumayo sa kanyang pamilya at mga kaibigan, at mag-isang pumunta sa Canberra. Ito marahil ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Nang lumipat sa Canberra, tumira si Joe kasama si Anu sa isang duplex malapit sa National University. Ngunit agad na napagtanto ni Joe na ang relasyong ito ay mas mapait kaysa matamis. Una, isang ibang babae sa National University ang nagsimulang makaagaw ng atensyon ni Joe. Kahit na palaging sinasabi ni Joe na mayroon na siyang nobya, hindi sumuko ang babaeng ito at kusang nagpapapansin sa kanya. Hindi nasiyahan si Anu kay Joe at lalo siyang naging mas mapagkontrol, hinihiling na purihin niya ang kanyang hitsura araw-araw. Pangalawa, sa panahong ito, lalong lumala ang problema sa isipan ni Anu. Pagsapit ng huling bahagi ng 1996, nagsimula siyang makaramdam ng sakit sa binti at likod at ang kanyang balat ay nagsimulang magkapantal. Pagsapit ng Pebrero 1997, ang kaisipan ni Anu ay halatang hindi matatag. Isang umaga, sinabi niya sa kanyang ama na ang pakiramdam niya ay tila nasa ibang katawan ang kanyang ulo at parang may kung anong kumakagat sa ilalim ng kanyang balat. Bilang isang doktor, sinabihan siya ng ama na magpatingin sa isang espesyalista sa isip pero matigas na tumanggi si Anu. Sa huli, napilitan ang kanyang mga magulang na dalhin siya sa doktor. Gayunpaman, ang mga isyu sa isip ay hindi madaling gamutin at mabilis na napansin ng mga kaibigan ni Anu na madalas siyang lumiliban sa klase. Kahit na paminsan-minsan siyang pumapasok, ang kanyang itsura ay hindi maayos. Ang buhok at damit ay halatang hindi naalagaan at mukha siyang pagod. Nagkulong pa siya sa kanyang silid sa loob ng 2 linggo at naisipang magtapos ng sariling buhay. Sinabi ni Anu sa kanyang pamilya at mga kaibigan na lahat ng kanyang pinagdadaanan ay dahil kay Joe dahil inirekomenda nito sa kanya ang isang gamot pampapayat at mula nang gamitin niya iyon, sumama na ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, alam ng lahat na si Joe ay walang alam tungkol sa mga gamot pampapayat at ang mga iyon ay imahinasyon lamang ni Anu. Samantala, unti-unti na ring napapagod si Joe sa pabago-bagong galit ni Anu at nag-iisip ng makipaghiwalay. Bumili siya ng bagong pulang kotse at nagplanong magsimula ng bagong buhay. Ang pagbabago sa damdamin ni Joe ay lalong nagpalala sa kalagayan ni Anu. Tumawag si Anu sa kaibigang si Rachel at sinabing ayaw na niyang mabuhay, ngunit bago siya umalis, nais niyang isama ang kanyang dating kasintahan na si Simon, ang bagong kasintahan na si Joe at ang mga espesyalista sa isip na kanyang nakilala. Ang mas nakakatakot pa ay sinabi ni Anu, "Nag-aral ako ng mga libro tungkol sa mga isyu sa isip at sa totoo lang, hindi ganoon kahirap na palabasin na ikaw ay may problema sa pag-iisip." Mula noon, nagsimula ng maghanda si Anu para sa kanyang plano. Noong Hunyo 1997,
Pumunta siya sa National Library kasama ang matalik na kaibigang si Madhavi Rao upang magsaliksik ng ilang posibleng plano. Noong Hulyo at Agosto, nakahanap si Anu ng isang estudyante mula sa Law Department at nakabili ng malaking halaga ng substansiyang GN mula rito. Kasabay nito, kumuha siya ng mga kursong medikal tungkol sa pag-iiniksyon. Noong unang bahagi ng Setyembre, nakakuha na naman siya ng isang matapang na pampatulog mula sa kanyang kaibigan. Sa puntong ito, naramdaman ni Anu na handa na ang lahat at sunod siyang nag-organisa ng isang modernong bersyon ng isang mapanlinlang na handaan, lumikha ng isang masayang sitwasyon na sa katotohanan ay mapanganib para sa mga taong nais niyang saktan. Noong Oktubre 20, 1997, nag-organisa si Anu ng isang party sa kanyang bahay. Ayon sa plano, pagkatapos ng party na ito, sabay silang aalis ni Joe sa mundong ito. Ang pinakakakaiba sa party na ito ay halos lahat ng dumalo ay alam ang plano ni Anu dahil pinaghandaan niya ito ng maraming buwan. Ang mga dumalo sa party ay gustong masaksihan kung itutuloy ba ni Anu ang kanyang plano. Nakalulungkot, si Joe lang ang walang kaalam-alam tungkol dito. Ang party ay natuloy gaya ng inaasahan at masayang nakipag-usap sina Anu at Joe sa mga bisita. Sa oras na iyon, hindi alam ni Joe kung gaano kapeke at kalupit ang mga ngiti ng lahat. Pagkatapos ng party, tinimplahan ni Anu si Joe ng isang espesyal na kape na siya mismo ang gumawa at hindi nagtagal nawalan ng malay si Joe. Gayunpaman, sa kabutihang palad, nakaiwas si Joe sa isang malaking kapahamakan dahil ang substansiyang gin na inihanda ni Anu ay hindi naging likido gaya ng inaasahan, kaya hindi siya matagumpay na mainiksyonan. Ang pagkabigo sa pagkakataong ito ay hindi nagpahinto kay Anu sa kanyang plano. 4 na araw makalipas, noong Oktubre 24, nag-organisa muli si Anu ng isa pang party. Si Joe, tulad ng dati, ay masigasig pa ring nag-asikaso sa mga bisitang dumating para makiusyoso. Sa mga bisita sa pagkakataong ito, may 2 taong kailangang bigyang pansin. Isa ay ang estudyante ng law na si Mancini na may malaking impluwensya sa paaralan. At ang isa pa ay si Sanjeeva na unang beses dumalo sa party. Bandang 2:00 ng madaling araw ng Sabado, natapos ang mahabang party at 4 na tao na lang ang naiwan sa bahay. Sina Sanjeeva, Madhavi, Anu at Joe. Nag-alok si Madhavi na sa bahay na niya matulog si Sanjeeva. Dahil gabi na, pumayag naman si Sanjeeva. At makalipas ang 3 oras, bandang 5:00 ng umaga ng Sabado, ginising ni Madhavi si Sanjeeva at ibinunyag sa kanya ang nakakabaliw na plano ni Anu. Nang marinig ang tungkol sa plano ni Anu, nagulat si Sanjeeva at agad na nakipagtalo kay Madhavi. Bandang 9:16 ng umaga, tinawagan ni Sanjeeva si Anu upang kumpirmahin ang impormasyong ibinigay ni Madhavi. Gayunpaman, hindi umamin si Anu at sinabihan lang si Sanjeeva na huwag makialam sa kanyang mga gawain. Sinabi ni Sanjeeva na hahanapin niya ang taong nagbigay ng impormasyon at kung hindi susunod si Anu sa kanyang hiling, tatawag siya ng pulis. Napilitang makipagkompromiso si Anu at sinabing hindi niya sasaktan si Joe dahil engaged na sila at kung gagawin iyon ni Sanjeeva, masisira ang lahat. Pagkatapos, nagmaneho si Anu papunta sa bahay ni Mancini at ibinigay ang telepono sa kanya upang kausapin si Sanjeeva. Bandang 11:12 ng umaga ng Sabado, sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Sanjeeva na tila walang pakialam si Mancini sa nangyayari. Sinabing matagal nang pinag-uusapan ni Anu ang kanyang plano, ngunit hindi pa rin ginagawa. Inakala ni Mancini na biro lang ang plano ni Anu at hindi ka panipaniwala. Sinabi ni Anu na kung hindi pa rin kontento si Sanjeeva, maaari silang magkita bukas para mag-usap pa. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Sanjeeva na hindi siya tatawag ng pulis, ngunit kung may mangyari kay Joe, hindi niya patatawarin si Anu at ang mga taong sangkot.
Kahit na napainom ni Ano ng gamot, hindi nawalan ng buhay si Joe, kundi nahulog lang sa mahimbing na tulog. Bandang 10:19 ng gabi ng Sabado, tumawag muli si Ano kay Mancini. Sinabing nag-aalala siya sa kalagayan ni Joe dahil hindi pa ito nagigising. Bandang 6:00 ng gabi, pilit na bumangon si Joe. Habang kausap si Mancini, nagkamalay si Joe at sinabing maayos naman ang pakiramdam niya, medyo pagod lang at inaantok, ngunit gising pa rin at hindi makalakad. Pagsapit ng Linggo ng umaga, nang makitang humihinga pa si Joe, hindi pa rin isinuko ni Ano ang plano. Bandang 9:30 ng umaga, muling naghanap sina Ano at Mancini ng substansiyang GN at ininiksyon ito kay Joe. Pagsapit ng 11:55 ng umaga, nagmamadaling tumawag si Ano sa ilang kaibigan para magtanong kung paano ililigtas si Joe. Pinayuhan siya na tumawag agad ng ambulansya, ngunit hindi pumayag si Ano at nagpumilit na sila ang pumunta para tumulong. Sinabi nila na mapanganib ang kalagayan ni Joe sa loob ng 2 minuto at kung hindi agad ililigtas, pulis na lang ang maaabutan. Sa wakas, bandang 12:10, tumawag si Ano ng emergency, ngunit sa tawag ay nagbigay siya ng maling pangalan at address. Pagkaraan pa ng 4 na minuto bago niya ibinigay ang tamang impormasyon. Pagdating ng 12:18, dumating ang mga medical responder, ngunit wala nang malay si Joe at may lumalabas na kulay dilaw kayumangging likido mula sa kanyang bibig. Kahit ginawa na ng mga responder ang lahat, hindi na nakaligtas si Joe at noong Linggo, si Ano ay kinuha ng pulisya para sa interogasyon. Sa buong interogasyon, mukhang labis na nagdadalamhati at natataranta si Ano, ngunit ang kakaiba ay walang kahit isang patak ng luha mula sa kanya. Higit sa lahat, hindi maipaliwanag ni Ano kung bakit gusto niyang sabay silang umalis, ngunit siya mismo ay nanatiling ligtas. Nagsimulang mag-imbestiga ng mas malalim ang pulisya at natuklasan na si Madhavi ay talagang kasangkot sa plano ni Ano mula pa sa simula. Tumulong siya kay Ano na maghanap ng materyales sa library at nag-organisa pa ng 2 party. 1 buwan matapos ang insidente, noong Nobyembre-Milo 1997, sina Ano at Madhavi ay humarap sa korte. Ngunit nagpasya si Hukom Chris na litisin sila nang hiwalay upang matiyak ang patas na paglilitis. Ang kaso ay naantala muli hanggang 1999. Bilang isang estudyante ng batas, lubos na naiintindihan ni Ano ang proseso ng korte, kaya nagpasya siyang walang hurado at humiling ng isang hukom lamang para sa paglilitis. Nang maganap ang paglilitis, bagamat maraming ebidensya at testimonya ng mga saksi ang pulisya, ang legal team ni Ano ay nangatwiran na bagamat nagplano at isinagawa ni Ano ang plano bago mangyari ang insidente, ay mayroon na siyang mga issue sa pag-iisip. Ang mga doktor na sumuri kay Ano dati ay tumestigo rin na ang kanyang ginawang kilos ay hindi makatwiran. At kung wala ang mga problemang ito sa isip, hindi niya magagawa ang naturang kilos. Kaya, hiniling nila sa korte na pag-aanin ang sentensya ni Ano. Malinaw na idineklara ni Ano na pinag-aralan niya ang tungkol sa mga issue sa isip at sinabing ang pagpapanggap na mayroon kang problema ay hindi naman ganoon kahirap. Ipinapakita nito na bagamat may ilang issue sa pag-iisip si Ano sa panahon ng insidente, lubos siyang may kamalayan sa kanyang ginagawa. Gumawa siya ng isang kumpletong plano mula sa pagpunta sa library para magsaliksik, pag-oorganisa ng party hanggang sa paglalagay ng substansiya. Ang kanyang kalagayan ay hindi nakaapekto sa kanyang kakayahang husgahan ang kanyang mga kilos, kaya dapat siyang managot ng buo sa kanyang mga ginawa. Noong Abril 23, 1999, idineklara ni Hukom Chris Pensi Ano na nakasala ang manslaughter. Gayunpaman, dahil sa kanyang issue sa pag-iisip noong panahon ng insidente, hinatulan siya ng 10 taon, ngunit maaring mag-apply para sa parol pagkatapos ng 4 na taon. Kasama ang oras na ginugol sa kulungan bago ang paglilitis,
Kailangan na lang manatili ni Anu sa loob ng 2 buwan bago makapag-apply para sa parol. Samantala, ang paglilitis kay Madhavi ay mas kakaiba. Sa huli, siya ay idineklarang walang sala. Ang resultang ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap para sa pamilya ni Joe. Inisip nila na ang salarin ay kailangan lang ng 2 buwan para makalaya at magsimulang muli, habang ang kasabwat na si Madhavi ay walang anumang pananagutan. Samantala, ang kanilang anak ay mananatiling nakahimlay magpakailanman. Nagtatanong sila kung nasaan ang hustisya. Ang katotohanan ay napakasakit. Agad na lumipat si Madhavi sa Amerika. Nag-asawa at nagkaanak pagkatapos ng kaso. Pagkalipas ng 3 buwan, matagumpay na nakakuha ng parol si Anu. Sa loob ng 20 buwan sa piitan, natapos pa niya ang kanyang master's degree sa batas. Noong 2010, sumali si Anu sa isang akademikong pag-aaral sa Law Department ng University of Western Australia. Kinapanayam niya ang maraming babaeng bilanggo sa piitan kung saan siya nanggaling at sa huli ay nakumpleto ang isang mapanuyang thesis ng doktorado na pinamagatang Female Prisoners, A Deeper Understanding of Female Crime in Australia. Ang thesis na ito ay tumulong din kay Anu na makuha ang kanyang doctorate degree sa batas mula sa University of Sydney. Noong 2004, isang Australian na manunulat, si Helen Garner, ay sumulat ng isang nobelang naging bestseller na hango sa kasong ito na pinamagatang Joe Cinque's Consolation. Noong 2016, ang Australian director na si Sotiris Dunocos ay naglabas ng pelikulang bersyon ng nobelang ito. Gayunpaman, ang pelikula ay hindi isang dokumentaryo at maraming pagkakaiba sa tunay na kaso. Isang interesanteng bagay ay magkaklase pala si Sotiris Dunocos at Anu sa Law Department ng National University, ngunit hindi sila magkakilala. Ang kasong ito ay may maraming bagay na nag-iiwan ng palaisipan. Ang mga matatalinong estudyante ng batas na mas nakakaunawa sa batas kaysa sa karaniwang tao ay hindi pinigilan ang masamang balak sa party. Si Sanjeeva lamang ang tanging tumindig habang ang iba ay nagwalang bahala. Samantala, ang mga taong tulad ni Anu at Madhavi na may kaalaman sa batas ay nagplano at nagsagawa ng lahat, ngunit sa huli ay hindi nakatanggap ng mabigat na kaparusahan. Ito ay nagdulot ng pagkawala ng tiwala ng pamilya ni Joe sa batas at hustisya. Pagkatapos makalaya, maraming beses na nagpahayag si Anu ng pagnanais na makipagkita sa pamilya ni Joe para humingi ng tawad. Ngunit mariing tumanggi ang mga magulang ni Joe. Si Maria, ang ina ni Joe, ay dating nagluluto para kay Anu, ngunit sa huli, siya pa ang naging dahilan ng pagkawala ng kanyang anak. Ang malaking kabalintunaang ito ay dahilan kung bakit hindi pa rin makapagpatawad si Maria hanggang ngayon. Ang buhay ng tao ay puno ng mga trahedya. Ang isang salarin ay maaring magpatuloy sa kanyang buhay, habang ang isang inosenteng biktima ay kailangang magdusa sa kalupitan ng tadhana. Paano mapapawi ang sakit at pinsala sa pamilya ng biktima? Maraming bagay ang marahil ay hindi na magkakaroon ng sagot. Ang kwento ni Joe Cinque ay hindi lamang isang trahedya tungkol sa isang nakalalasong relasyon, kundi isang babala rin tungkol sa nakakatakot na pagkawalang kibo at katahimikan ng lipunan kapag ang isang plano na magbawas ng buhay ay naipaalam na, ngunit walang sinumang nagsalita o kumilos. Ang resulta ay ang pagkawala ng isang inosenteng tao. Mula sa kasong ito, nakikita natin na hindi maaaring iasa na lang sa swerte ang buhay ng tao o sa paniniwalang malamang walang mangyayari. Ang responsibilidad bilang mamamayan ay minsan kasing simple ng pagiging matapang na magsalita, mag-report sa pulisya at kumilos, at ang tapang na iyon ay maaaring makapagligtas ng buhay ng isang tao.